paraan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya tayo ngayon, mga minamahal na kapatid, na mapalad sapagkat dinapit pa natin ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya tayo inaanyayahan ngayon ng Espiritu Santo na si Amang Scopus na hanapin siya. At mapalad po kayo sapagkat sa inyong sambahayan ay meron si Amang Scopus na anak. At wala ho yung iba, kundi ang ating kapatid na hindi po mahal sa buhay, Sister Maridel Vergara. Sila po ba nakapag-ulit sa inyo na magpagamot kay Amang Scopus? Mapalad kayo, mga minamahal na kapatid. At salamat po sa inyo at mas pinili ninyo na lumapit kay Amang Scopus. Sapagkat walang ibang makapagpapagaling sa ating karamdaman. Hindi ho ang tao nakapagpapagaling ng karamdaman, mga kapatid. Ano po? Kundi po ang nakapagpapagaling ng karamdaman ay ang Diyos lamang na si Amang Scopus. Sabi nga ni Moises sa sulat niya sa Lumang Tipan, ang Diyos na si Jehovah ang pinakadalubhasang manggagamot. At sa ating panahon, siya ay si Amang Scopus, mga minamahal na kapatid. Sa inyo bang palagay ay may lihim pa ang Diyos? Sister? Wala na. Sa inyo po, sister? Sa inyo po, mga kabataan, na ito ay mga anak po ninyo o pamangkin? Anak po. Sa inyo, mga kabataan na, sa inyo bang palagay may lihim pa ba ang Diyos? O may lihim ba ang Diyos? Hindi na yan. Oo, hindi lang. Pagka oo, tama ka. Sa katotohanan, mga minamahal na kapatid, kung hindi nyo pabatid ang pangalang Scopus, oo, may lihim pa. Pero batid at alam na ninyo ang pangalang Scopus, so sa inyo ay wala na itong lihim. Pero kung babasahin natin ang nasulat sa aklat ng Pahayag, chapter 10, verse 3 and 4, mga minamahal na kapatid, ay ganito ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Juan the Beloved. Ganito ho ang maliwanag na sinabi, mga minamahal na kapatid. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atumal ng leon. Tinugong siya ng dagundong ng 7 kulog. Nang matapos ang dagundong ay susulat sana ako, ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mong isulat. Kung hindi pa natin batid ang pangalan Scopus, mayroong lihim ang Diyos. Hindi ito lihim na sa inyo. Sapagkat alam na ninyo at batid na ninyo ang pangalang Scopus. Pero papaunawa ko sa inyo, sabi ko sa 16:13 ng Juan, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan ang buong katotohanan. Kaya po yung sinasabi ng 7 kulog na sinabi ng Diyos kay Juan the Beloved na huwag mong isulat ang sinabi ng 7 kulog. Ilihim mo ito. Ang sinabi po ng 7 kulog, mga minamahal na kapatid, ayun po sa kabila. Ayun. Yun na yung Zodunai, Keria, Omnipotente, Patri, Kezai, Yuteia, Zodum. Ibig kong sabihin, sa Tagalog, ako ang Diyos, kagalang-galang, katas-taasan, Ama, sa pasimula hanggang wakas. Scopus Calinis Linusan. At ang pangalang Scopus, mga minamahal na kapatid, ay katuparan ng dasal na Ama namin. Di ba sabi ng Panginoong Kristo nang siya'y manalangin o nagdasal ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Anong pangalan sasambahin? Scopus. Tanong, bakit ito hindi sinabi o binika ng Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawang tao nung panahon ng ikalawang misteryo? Bakit ang kanyang binika lamang sa dasal na Ama namin ay sambahin ang pangalan mo? Hindi niya sinabi ang pangalan. Sapagkat, mga minamahal na kapatid, hindi pa napapanahon para wikain ng Panginoong Kristo ang pangalan ng Diyos Espiritu Santo na si Amang Scopus. Tulad nga po ng winika ko sa inyo kanina, ito po ay inilihim ng mahabang panahon. Bakit inilihim? Upang hindi makalakal ng tao. Sapagkat sa atin pong panahon, marami po sa mga ministro, marami sa pastor, marami sa mga pari, ay gumagamit ng banal na kasulatan. Ginagamit ang Diyos
Hindi po para paglingkuran siya, kundi para kumita nito. Nangangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos mangaral, mga minamahal na kapatid, kukuha ng gusto, itatapat sa mga mananampalataya. Ang turo ng Panginoong Kristo sa mga Hudyo ng panahon ng Second Mystery na nasulat sa aklat ni Mateo, ang kabanata 10, may talatang 8, ang sabi dito, mga minamahal na kapatid, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa atin ng walang bayad? Ibinigay po sa ating tao ng walang bayad ay yung kanyang salita, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Ito po ay ibinibigay ng Diyos ng libre. Kaya dapat ibahagi natin din ito ng libre. Pero hindi po ganoon ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos sa ating panahon. Sila'y nangangaral ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, hindi para paglingkuran ng Diyos, kundi para magdudap ng tiyan at mampuno na lamang ng kanilang mga bulsa. Sa mas madaling salita, mga minamahal na kapatid, ginagamit ng Diyos o ginagamit ng mga lingkod ng Diyos sa malalaking simbahan ng mga pastor, ministro, pari, ang banal na kasulatan para magpayaman. Kaya dito po, sa samahan ng Father Scopus New Catholic Temple, lahat po ng serbisyo ay wala pong bayan. Nung kayo po ba'y ginamot, kayo po ba'y siningin ng 5,000? Kahit 500. Kasi o libre po yan. Hindi ho sasabihin ng niyamang Scopus sa pamagitan ng kasangkapan, sige, pag gumaling yan, sisingilan mo yan ng 5,000. Hindi po. Wala hong bayad ang lahat ng serbisyo. Ang misa, wala po yung bayad. Kung kami ho ay binabayaran, mga minamahal na kapatid, baka kami tilisan ng 4 wheels. Ano ho? Pero hindi ho. Kami ho ay nagsisikap, naghahanap buhay para hindi madumisan ang mabuting balita na itinuturo ngayon ng Espiritu Santo. Kasal, binyag, basbas, lahat ng pwedeng basbasan, wala po yung bayad. Yan po ang turo ng Espiritu Santo. Sapagkat kung ang isang samahan ng pananampalataya ay naniningil, nag-iit ka po, yan po ay Antikristo. Pag sinabing Antikristo, yan ay laban kay Kristo. Sapagkat ayon kay Juan, ikalawang Juan, ang kabanata ay 1, ang talata ay 9, ang sabi rito, mga minamahal na kapatid, ay ganito. Ito medyo sa ulo kaya kailangan ko basahin. Sa aklat po ng ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Kung ang isa daw samahan ay hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, hindi sila pinapanahanan ng Diyos. Ngunit kung ang isang samahan ng pananampalataya na tulad nito ay nananatili sa turo ni Kristo, ito po'y pananahanan ng Diyos. Hindi lamang ng anak, higit ay ng Ama na si Amang Iskopus. Kaya sa mga nito, mga minamahal na kapatid, libo-libong sekta ang nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Pero hindi lahat ng sekta o hindi lahat ng reliyon ay magtuturo sa atin ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, sabi ng Espiritu Santo, ang sekta ng Father Scopus New Catholic Temple ang daan patungo sa kaharian ni Amang Scopus. Hindi po ituturo ng isang samahan ang tunay na daan ng pananampalataya at sa karya ng Diyos. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako'y kaalib dito. Ito po'y aking biniwika sapagkat ito po ang katotohanan.
Dumating ang Espiritu Santo para ituro sa atin ang buong katotohanan. Kaya ito na, mga minamahal na kapatid, ang katotohanan na hinahanap ng maraming tao. Tandaan natin, hindi mo lahat ng tao ay aakyat sa langit. Mali ang tinuturo ng malaking simbahan na kapag namatay si ganito, siya ay pupunta na sa kaharian ng Diyos. Hindi mo. Sa katotohanan, maniwala man kayo't sa hindi, ang tumatanggap lamang, kumikilala, at ang kilala lamang niya mga Skopkus ang aakyat sa kanyang kaharian. Amen. Kaya mga minamahal na kapatid, sa katotohanan, ako'y natatakot. Bakit? Isa nga. Bakit ko? Bakit ako natatakot? Sabi ko sa aming administrador, masaya. Kasi nangyayari ang minimika ni Mang Skopkus ng santuaryo ng Bulian ay napakaliit para sa maraming mananampalataya. Amen. Hindi ko kayo. Tunay po yun. Na ang santuaryo ni Mang Skopkus sa barangay Bulihan ay napakaliit para sa maraming mananampalataya ni Mang Skopkus. Amen. Sabi ko sa aming administrador, ay J.O. Ako'y natatakot. Bakit? Sapagkat ang isang baguhan na kumilala kaya Mang Skopkus, lahat naman mo tayo eh. Pero iba na ho kami eh, na matagal na po kaysa sa inyo. Na dumaan man kami sa pagsubok, baka ito'y malampasan na namin. Bakit? Kasi maraming pagsubok na ang dumating sa amin. Pero kayo, bagamat kayo dumaranas ng pagsubok nang wala pa kayo Mang Skopkus. Pero iba ho, yung na kay Mang Skopkus. Hindi ko po kayo tinatakot, pero sa katotohanan, daranas po talaga kayo ng pagsubok. At ang ipinapanalangin po namin kay Mang Skopkus ay mapagtagumpayan ninyo yung pagsubok na ibibigay niya sa inyo. Ipapaunawa ko sa inyo na ang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi ito binigay sa atin para tayo kanyang parusahan, para tayo kanyang pahirapan, o para tayo ay takutin. Hindi mo. Ibinibigay sa atin ng Mang Skopkus ang mga pagsubok, suliranin, kapighatian sa ating buhay upang ipadama sa bawat isa sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen. Sapagkat ang sabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo na winika ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, pinapalo ko ang minamahal kong mga anak. Hindi po yung literal na pagparo tulad ng isang magulang. Ang pagpalo po ng Diyos sa bawat isang kanyang mga anak ay yung tayo po ay susubukin. Mga minamahal na kapatid. Pero ang sabi din ng Diyos sa aklat ng awit, ang kabanata po ay 91, may talatang 14 hanggang 15. Ay ganito po ang sabi ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, chapter 91, verse 14 to 15. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kung tayo po'y magiging tapat kay Mang Skopkus, tayo po'y kanyang ililigtas. At ang sabi pa ng Diyos, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahin, pag sinabi mong ilahin, kung tayo may pagsubok, problema, kapagkatiyan, suliranin sa buhay, at kung may ilahil, ay aking sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa at para karanay. Mga pinamahal na kapatid, maunawaan po nawa ng bawat isa sa inyo na napakahalaga sa ating panahon ang pagsamba, pagtawag, pananampalataya ay Amang Skopkus. Mahalaga po na siya'y ating makilala
malaman ang kanyang pangalan sa huling panahon ito. Pero higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang makilala tayo ni Amang Iskopus. Kaya sikapin po ng bawat isa sa atin na tayo ay makilala ng ating Diyos na si Amang Iskopus. Para po tayo makilala ni Amang Iskopus, sundin po natin ang 11 batas palinis, palakip, ang 7 Espiritu ng Diyos, ang 7 handog. Yan lamang, mga minamahal na kapatid, ang dapat nating ginagawa sa araw-araw nating paunuhay upang maipakita natin ang pagdakil at pagpupuri sa kanyang bagong pangalang Iskopus. Kapalit noon ay ang pagtanggap naman natin ng buhay na walang hanggan, katawang balangit na hindi na makatitigil na kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. At yan, mga minamahal na kapatid, ay makakamit natin kung tayo totoong gaganap sa tungkulin iniatang sa ating mga balikat bilang tayo kanyang itinuturing na anak. At bilang siya naman ay ating ama, itinuturo sa atin ang ating ama na si Amang Iskopus na kailangan nating iwaksi ang kasalanan sa huling panahon ito. Kapagkat meron pong timbangan, mga minamahal na kapatid. Ang timbangan niyan, mga minamahal na kapatid, bagamat medyo tagilid ho, pero wala ho yan daya. No? Wala ho yan daya. Ang timbangan ng Diyos ay walang daya, hindi katulad ng timbangan dito sa lupa. Kaya loobin po nawa ni Amang Iskopus na ang kanyang kapangyarihan ay manatili sa inyo pong sambahayan, mga minamahal na kapatid. Siguro naman, kayo nabigyan na ni Amang Iskopus ng patotoo na siya nga ay sumasa inyo at higit ay sumasa ating lahat. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, marami pong salamat sa inyo. Loobin po nawa ni Amang Iskopus na tayo po'y magpangipangita sa araw ng linggo. No? Doon pong muli sa ating santuario ng Barangay Pulihan, doon po sa tabi, kadikit na mismo ng tahanan ng ating pong mahal na kahera ng Sister Maridel Bergara. At kung loloobin po nawa ni Amang Iskopus, siguro kayo yung maging daan. Hindi po sa akin nagmamadali, ano po? Pero malayo natin, magkaroon ng santuario dito sa Barangay Magpunso, Sitio Gulugod. Gulugod po ba? Gulugod tayo. Loobin po nawa ni Amang Iskopus. Kaya nga ang maging daan sa lugaring ito. Yan lamang, mga minamahal na kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Hinahanya ko po kayo mag-ito.